Biyaya po ng Panginoon, ako po ulit ang naatasang mag-share sa inyo ngayon kasi ang ating pong pastor ay guest po sa JA1 Lokban Anniversary. So, nasa Lokban, Quezon po siya. Yan, kaya biyaya po ni Lord ay pag-uwi niya, makakatikim tayo ng mga masasarap na pansit. Pansit Lokban, okay? Okay, ready na po ba kayo? Amen? Really, ready na po kayo? Amen, amen. Simulan po natin. Ang Panginoon po, alam nyo naman nung Old Testament, if we're going to look back at the Old Testament, nagbigay po siya ng napakatinding pangako sa kanyang mga tao o sa lahi ng Israelita. Yan pong, kung para lang po sa history na alam ninyo, na malaman natin, ang lahi po ng Israelita ay galing sa 12 tribo. Lahat ay anak ni Israel, or the 12 tribes of Israel. Yan po ang pinangakuan ng Diyos. God made a promise to them na magkakaroon sila ng sariling bayan. Magkakaroon sila ng sariling lugar kung saan doon sila maninirahan at sila doon maghahari at doon, yun ay magiging kanila. Because for a very long time, sila po ay wala talagang pag-aari. Wala silang kayamanan, sila'y alipin, sila'y wala eh. Alam mo yun? Anak sila ng Diyos pero wala. Meron ba sa inyo na nakakaranas ng ganon? Yung alam mong anak ka ng Diyos pero parang bakit wala? Parang walang nangyayari, parang walang kwenta buhay, parang ganon. Alam nyo, biyaya ng Panginoon ngayong araw na ito, malalaman nyo na hindi laging ganyan ang buhay. Kasi malalaman mo na ang Diyos nangako sa mga Israelita at binigyan niya ng lupain ng mga Israelita, ganon din na ikaw na anak ng Diyos, siguradong pagpapalain ni Lord. Amen? Okay. So, that is the story of it. God made a promise to the Israelites that they will have their own land. And they call it the Promised Land. At ang sabi ng Diyos sa pangako, yan daw ay lugar kung saan punong-puno ng pulot, punong-puno ng gatas. Ibig sabihin, napakasarap ng kanilang magiging buhay sa lugar na iyon. Now, basahin ko po sa inyo ang pangyayari sa Numbers 13 verse 27 to 33. Kasi, nung ready na po yung mga tao na pumunta at lusubin yung lugar kung saan na yun ang pinangako ni Lord, kasi yung pinangako po ni Lord na lugar ay hindi siya bakanteng lugar. Hindi siya kagaya ng Dinis sa Rosario, na nangako ngayon tatay na, anak, ikaw ibibigyan ko ng lupain, napakaganda, napakaraming tanim, napakaraming aanihin, kikita ka na doon sa lupang yon. Marami dong mangga, marami dong niyog, doon pwede ka magtanim doon ng palay. Diba? Hindi kagaya nun eh. Kasi dito, pag sinabi ng ama mong ganyan, walang nagmamay-ari, walang nakatirang iba, wala kang problema, wala kang palalayasin. Kasi binigay lang sa'yo. Eh, itong ibinibigay ni Lord sa mga Israelita, may problema. Kasi may naghahari at may mga taong gumagamit ng bayan na yon na ibinibigay sa kanila. Nakakasunod ba kayo sa akin? Amen. So, ang ginawa ni Moses, which is utos ni Lord kay Moses, sabi ni Moses, kumuha ka ng isang magigiting na tao sa bawat lahi. 12 sila. Bawat lahi, 12 lahi eh. At papupuntahin natin doon sa lugar na yon para mag-espiya. Para malaman kung ano ba talaga, for them to know what really is there in the Promised Land. Kung totoo nga ba yung sabi ng Lord, which is utos din naman ni Lord, ispiyahan ng lugar. Sa tingin ko, kaya inutusan ni Lord ang mga tao na ispiyahan ang lugar para maging excited sila. Ano mo yun? Ine-excite sila ni Lord na sinasabi, oh, yan ang pupuntahan yung lugar ha, napakaganda ha, yan. Para pagdating ng 12, pagdating sa mga tao, i-report, naku, napakaganda talaga ng lugar. Alam mo yun? Sino dito na nautusan na ng tatay niya para tingnan yung lugar, tapos pagdating mo, i-report mo yung maganda? Di ba? Ganon din yung nangyari. Ganon. So, ito po yung nangyari. Pag-uwi ng 12 espiya, pinatawag ni Moses lahat ng Israelita. At mag-report kayo kung ano ang mga nakita nyo sa lugar na iyon. O ito na, excited ang mga tao. Siyempre, kagaya nyo, excited kayo. Ito na yung pinangako ni Lord sa atin. Magtatapos na ang paghihirap natin sa wakas. Magkakaroon na tayo ng ating lupain. Verse 27. Kanilang sinabi sa kanya,
Kami ay dumating sa lupaing iyon na kung saan ay sinugo mo kami. At tunay na iyon ay dinadala ng gatas na pulot, ng gatas at pulot. At ito ang mga bunga niyon. May dala silang bunga. May dala silang grapes. So pinapakita sa tao, sarap. So yung mga tao excited, wow, ganda. Sure na, ayos na. Kaysa naman nandun tayo sa disyerto, na kinakain na lang lagi natin pugo, at saka tinapay, sawana, wala man lang kagulay-gulay. Diba? Nagtitibi na. Walang kagulay-gulay. Alam mo yun? Kaysa naman gano'n na lang. Ito na lang. Excited kami dyan, maganda. So the first report was so good. Pagdating ng 28, gayon man, ang mga tao na tumitira sa lupaing iyon ay malalakas. At ang mga bayan ay may pader at napakalalaki. At saka aming nakita roon ang mga anak ni anak. Ni-research ko po ang mga anak ni anak. Sabi ko, sino kaya pa ang anak ni anak? Si Apo. Tama ga? Anak ni anak di si Apo. Kaya ayos lang. Maliga ako. Yung pala pong mga anak ni anak, ni-research ko po, yung pala po ang mga lahi ng Nephilim. Yan pala pong Nephilim ay mga higante. Diyan daw po nanggaling ang lahi ni Goliath. So higante, malalaking tao. So ang report ng mga tao, na-excite ang mga tao, tapos biglang umimik yung isa at sabi, gayon man, maganda nga yung lugar. Ang kaso, ang mga tao po doon na tumitira ay malalakas. Alam mo yun, yung mga espiya biglang parang excited sabihin na maganda yung lugar, pero parang nawala ng pag-asa na makukuha nila yung lugar kasi hindi nila kaya tirahin dahil imposible silang manalo. Kumbaga, sa sobrang dami madami ang Israelita, pero sobrang dami nung nandoon, tapos malalaki pa sa kanila, parang tagilid ang laban. Sino dito yung nakapaglaro na ng basketball, yung may liga kayo, tapos ang mga kalaban niyo puro higante? Alam nyo na, tagilid tayo dito. Alam na. Exercise na lang ang laro. Exercise. Alam na kung sino mananalo. Alam mo yun? Ganun ang naramdaman nila. Verse 29, ang mga Amalekita ay naninirahan sa lupain ng Negev. Sinasabi lang kung saan nakatira daw yung ibang lahi. So, nandoon mga lahi? Amalekita, Hateo, Amoreo, Canineo. Yan. Sino dito mga kalahi? Wala. Ngunit, ito ang gusto ko. Pagdating ng verse 30, pinatahimik ni Caleb, isa sa mga espiya, 12 espiya, may isang umimik. Sabi ni Caleb, ngunit pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moises at sinabi, ating akyatin agad at sakupin sapagkat kayang-kaya nating lupigin ang mga iyon. Tamo, lakas ng loob. Yung 11, ang sabi, hindi kaya. Yung isa, ang sabi, kaya. Sabi ni Caleb, kaya. Tumahimik ka nga kayo diyan. Tinatakot nyo ang mga tao. Akong iimik. Sabi ni Caleb, akong iimik. Mga kasama, lalaban tayo, mananalo tayo. Yun ang imik ni Caleb. Pagdating ng 31, ngunit sinabi ng mga lalaking umakyat na kasama niya, umimik ulit yung 11. Pagka-imik ni Caleb, na kaya natin, may kumontra. Sino dito yung gayon? Yung ikaw yung napakaganda ng pakiramdam mo, nananampalataya ka maigi. Nagpapasa ako din papasa ako din Tapos yung kaklase mo biglang mimik, pagkakahirap ng exam, tagilid ako, ikaw ga? Naku, yari. Alam mo yun? Yung punong-puno ka na ng pag-asa, tapos biglang may iimik sa tabi mo. Sabihin, naku, wala, tagilid tayo dito. Naku po, di ba? Kahirap. Ganun po nangyari. Excited na excited si Caleb. Biglang sumingit yung 11. Pagdating ng verse 31, ngunit sinabi ng mga lalaking umakyat na kasama niya, hindi tayo makakaakyat laban sa mga tao ngayon, sapagkat sila'y mas malalakas kaysa sa atin. Kainamang ka namang Caleb. Di ba? Parang gaya. Wala po yun sa Bible. Dinagdagan ko lang. Verse 32, kaya't sila'y nagdala ng masamang balita tungkol sa lupaing kanilang siniyasat sa mga anak ni Israel na sinasabi, ang lupain, ito po naging conclusion ng kanilang espiya. Ang lupain na aming pinaroonan upang lihim na siyasatin ay isang lupain na nilalamon ang mga naninirahan doon. Kinakain po ang mga tao daw na naninirahan doon. Kayo, Israelita, pupunta pa kayo doon? Hindi ka? Yan na.
At lahat ng tao na aming nakita roon ay malalaking tao. Siguro yung mga 7-footer. Malaki eh. Kung ngayon mo makita ang 7-footer, player na agad yun ng NBA o kaya ng PBA. Nung panahon noon, kinatatakutan. Verse 33, at nakita namin doon ang mga anak, ang mga Nephilim, ang mga anak ni anak, yung sinasabi ko sa inyo, mula sa mga Nephilim. Kaya takot sila sa mga Nephilim kasi mga higanti nga. At kami sa aming sariling paningin ay naging parang mga tipaklong. At gayon din kami sa kanilang paningin. Alam niyo po, may dalawa pong paningin o dalawang perspektibo tayong makikita sa nangyayari sa storyang yon. Ang perspektibo ni Caleb at ang perspektibo ng 11 espiya. Ngayong araw pong ito, sa biyaya po ni Lord, ang ating pag-uusapan ay saan tayo titingin? Diba? Which perspective we are going to see? Nakikita natin ang pangyayari, ito ang nakikita nating pangyayari, saan tayo titingin? Diba? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, tingin-tingin naman dyan. Tayo po manalangin. Let's bow down our heads. Panginoon, marami pong salamat kasi ngayong umagang ito, tuturuan niyo po kami. Thank you for your anointing. Dalangin ko po sa biyaya mo, malaman namin kung saan kami dapat nakafocus at kung saan dapat kami titingin. Marami pong salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. May mga pagpapala po na ipinangako ang Diyos sa ating lahat. Napakarami. Napakarami pong blessings na ipinangako si Lord sa atin. Napakagaganda nun. Kasi yung sa mga Israelita, napakaganda ng pangako ni Lord eh. That is the ultimate answer sa lahat ng problema nila. Alam ko sa ating lahat, meron ding mga tinatanggap kang pangako kay Lord na alam mo, that is the ultimate answer of God's ultimate answer to your problem. Napakatagal po na panahon na ang mga Israelita ay nag-intay na magkaroon ng sariling bayan. Matagal na panahon na wala silang sariling bayan, wala silang sariling kapayapaan, wala silang sariling kayamanan. At ito na yung moment nila, this is their moment, kung saan na kinilusan na ni Lord. Imagine mo, sinimulan niya ni Lord na pinaalis sila sa slavery ng mga Ehipto. Di ba? Alam niyo yun, na pinalaya sila doon, tapos tumawid sila doon sa dagat na pula, yung nahati ang dagat. Di ba? Yan yung mga moments na yan, sunod-sunod na sitwasyon yan. Yan yung mga binigay ng Diyos sa kanila eh. Alam mo na may pangako si Lord sa kanila at doon sila talaga papunta eh. Wala nang ibang pupuntahan eh. Sa promised land talaga. Tapos habang nandun sila sa ilang, yung halos mamatay na sila sa gutom, pero ang Diyos nagpadala ng pagkain. Di ba? Imagine mo ano ba yun? Yung hamog, nagiging tinapay. Tapos nung sawa na sila sa tinapay, nag-request sila ng ulam, nagpadala ang Diyos ng pugo. Di ba? Sino dito nakakain na ng pugo? O itlog lang. Ako itlog lang po nakain kong pugo eh. Yun na yung mga time na pinakikita na ng Diyos. Papunta na to doon sa pangako ko eh. Papunta na kayo dyan eh. Ando na eh. Ang problema, nadala yung mga tao. Nadala ng takot. Nadala sa report na hindi kaya. Alam nyo, ganun din po nangyayari sa atin eh. Pag mali ang tiningnan nating perspective, ang tiningnan na perspective ng mga Israelita noong panahon na yon, ay yung report ng 11 na hindi natin kaya. Nakalimutan nila na hindi naman talaga sila ang nalaban. Saan kayo nagkatala? Na kayo hinahabol ng mga Ehiptong sundalo, na wala na kayong chance, no more chance at all, kung hindi mahuli, kasi dagat na yan. Ay hinati ng Diyos ang dagat para sila makadaan. Di ba? Si Lord naman ang nagawa ng paraan eh. God is the one making or doing something to make things happen. Ang Diyos ang gumagawa ng paraan upang mangyari ang mga bagay-bagay na gusto niyang mangyari. Itong mga Israelita, dahil lang sa isang report na iyon, umayaw na, hindi na daw lalaban. Katindi. Mantalang alam nila, kaya naman ng Diyos. Ang nangyayari sa atin, ganun din. Mali ang tinitingnan nating perspective. Ang tinitingnan natin, yung nakakatakot, hindi natin natitingnan kung ano yung kayang gawin ng Diyos. Amen? I remember one thing about focus. Ito nabasa ko po sa Facebook eh. May mga tao daw na kapag hindi ka doon nakatingin doon sa dapat mong tingnan, marami kang napapansin na bagay-bagay.
na hindi naman kailangan ay nakakaabala sa'yo. Ito yung nangyari sa istorya. Sabi po nung isang church member sa pastor, Pastor, ako po ay magpapaalam na. Aalis na po ako sa church na ito. Nagulat yung pastor. Ay, bakit naman? Kasi naman po, ang dami-dami po kasing nakikita akong problema sa simbahang ito. Wala naman po kayong ginagawang solusyon, pastor. Kaya po, aalis na lang po ako. Ganun ba? Siyempre, naintindihan naman ng pastor, kung yun naman ang tingin mo, yung talaga ang problema, bago ka umalis, pwede ba ako mag-request? Sabi ni pastor. Ano po yun? Ganito. Humawak ka ng isang tubig na punong-puno ng laman, ng baso, na punong-puno ng laman ng tubig. Alam ko nabasa nyo na to Yan, humawak ka niyan. Tapos, siguraduhin mo na lalakarin mo ang buong simbahan. Maikot mo yung buong simbahan ng 3 ikot. Ayos po yun, madali po yun. Hindi. Kailangan yung tubig hindi matapon. Tapos pagkatapos, saka natin pag-usapan. Di ba? Di ginawa. Naglalakad. Paikot-ikot. Pinipili talaga niya hindi matapon. Di focus na focus. Yan. Naka3 ikot na. Pastor, tapos na. Walang natapon kahit isa. Tingnan mo, ang tissue hindi malanabasa. Pakagaling. Tanong ko naman sa iyo ngayon. Nung habang ikaw ay naikot, kami nag-aaway doon sa gitna ng aking mga leader na iba. Napansin mo gayon? Hindi na ho. Hindi ko napansin kayo nag-aaway. Napansin mo gang pangit ang kulay ng ating kurtina? Hindi ho. Napansin mo gang mainit ang church? Hindi ho. Yung pala naman kaya pala naman. Ka aalis. Sabi ng pastor, hindi mo naman pala nakikita ang mga problema Are you getting my point? Okay? Minsan, ang dami-daming pagpapalang ibinibigay sa atin ng Diyos or ipinangako sa atin ng Diyos, hindi natin natatanggap at tayo nagrereklamo kasi hindi tayo nakatingin dun sa kakayanan ng Diyos na gawin yun sa atin, kundi nakatingin tayo sa sitwasyon na nangyayari sa buhay natin na hindi na ito pwedeng mangyari. Are you getting my point? Amen? Alam niyo po ang Panginoon, pag sinabi niya sa iyo na ibibigay niya sa iyo, ibibigay niya sa iyo. Amen? Ayun yun. Kaya po nawawala ng pag-asa ang tao kasi sa higanteng abala sila nakatingin at hindi sa higanteng pagpapalang parating. Amen? Kaya nawawala ng pag-asa Kasi sa higanteng abala nakatingin, arigan ng mga aking buhay na may pangyayari pa, lalagar ni na forever na din Wala nang mangyayari. Lagi nang garne. Hindi Kasi doon siya nakatingin sa higanteng nangyayari. Hindi siya nakatingin sa higanteng pagpapala. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Pag-usapan po natin ngayon 3 bagay lang. Ano po ang mga dapat nating tingnan habang nag-iintay tayo ng pagpapala? Kasi totoo naman na wala naman po talagang instant. I remember a week ago or 4 days ago, meron po akong mga kaibigan from Iloilo na bumisita dito sa atin, sa Batangas. Siya po ay, bata pa po siya, kakaawa siya kasi he's been experienced yung sakit po diabetes. Bata pa po siya, diabetic na, nabulag na po yung mata niya, na isa yung left side. Tapos siya po siguro mga 28, 29 years old as of today. Namatay na po nanay niya, namatay na ang tatay niya sa diabetes, namatay ang mga lolo tiya niya, diabetes, lahi daw, lahi. Ngayon po, siya'y nagpunta dito para magpa-pray. So, I prayed for him. Alam ko, pinagaling na siya ni Lord ngayon. Pero alam nyo, nagpa-pray siya kasi hindi na daw niya alam ang gagawin. Kasi yung kidney niya, nag-fail na. Siya po ay dinadialysis na halos araw-araw, I think, or every week dinadialysis. 28 years old. Pinahawak nga po sa akin yung kanyang ugat din First time ho ako nakahawak ng ugat na hindi pulso ang aking nararamdaman. Ang naramdaman ko po ay parang dynamong natakbo. Alam niyo yun? Nahawak na po kayo ng dynamo na nilagyan ng battery. Ayun, yun ang naramdaman ko. Ano yun? Bigay yun. Ay siya, hindi ko na po na alam kung paano i-explain ng science yun. Basta yun ang naramdaman ko.
ito nangyari. Pinag-pray ko po siya. So, I tried to minister to him. I ministered to her. I prayed. Alam ko na nag-react po may mga karga. So, biyaya po ni Lord, lumaya na. Pero ito ang catch. Pagkatapos ko po ipag-pray, syempre, hindi naman po agad may naramdaman siyang maganda. Sabi niya sa akin, Pastor, akala ko po instant healing, magaling agad. Sabi ko, ba't nga ba ang tao laging gusto instant agad? May pangako ang Lord, pagagalingin siya. Alam ko pagagalingin siya. At alam ko bibigyan siya ng mahabang buhay. Yun ang aking pananampalataya sa Kanya. Pero ang tao, laging ang gusto, pag may pangako ang Lord, gusto, ngayon na Lord, akin na. Akin na Lord. Di ba laging gusto instant na? Kayo ba instant din? Instant boyfriend, di ba? Ika nga ni Pastor, instant jowa. Okay. Kaya ngayon, meron po tayong mga titingnan, 3 lang po ito, na mga dapat nating tingnan habang nag-iintay tayo ng pagpapala. Number 1. Ito po ang dapat nating gawin habang tayo ay nag-iintay ng pagpapala. Tumingin sa kaganapan ng pangako. Dapat daw po tayo nakatingin sa kaganapan ng pangako. Balikan ko po sa inyo yung verse 30. Ito po yung perspective ni Caleb, yung paningin ni Caleb. Ngunit pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moses at sinabi, ating akyatin agad at sakupin sapagkat kayang-kaya nating lupigin ang mga iyon. Tuwan-tuwa po ako kay Caleb. Kasi napakatindi ng kanyang report. Napakaganda. 11 ang sabi, wag susugod, delikado. Si Caleb nag-iisa. Ang sabi, susugod. Iisa naman ho, tiningnan nila Wala naman pong iba. Iisang lugar. Sa pare-pareho silang 12 ng pinuntahang lugar. Pero si Caleb, ang nakita niya ay yung kaganapan ng pangako. Si Caleb, kahit nakita niyang higante yung tao, kahit nakita niyang mahirap ang laban kasi ang lapad ng pader, si Caleb, kahit nakita niya na delikado sila, hindi yun ang tiningnan niya. Kundi ang tiningnan niya, yung pangako ni Lord na pupunta tayo sa promised land kasi ang sabi niya, magtatagumpay tayo sa mga yan. Amen? Marami sa ating mga Kristiyano, dyan nagkakaproblema. Diba? God has made a promise to you, pero hindi ang tinitingnan natin is yung kaganapan ng pangako. Ang tinitingnan natin is the failure of the promise. Ito ang kalimitan natin sinasabi. Ay malaman kung talagang pagpapalain nga, dadating din naman siguro, pero baka hindi pa ngayon. Alam mo yun, yung mga imik natin ganon, it doesn't help us. Okay? Pag sinabihan ka ni Lord ng pangako, ayan na yan. Na ako ay natutuwa lagi kay Pastor Ito He's always saying na there's power in declaration. Kaya daw sa kadideklara daw niya siya'y pogi, ay talaga daw namang hindi na nag-iibang ang paningin ng tao sa kanya. Talaga daw siya'y pogi na. Ay naganap never yung wala po akong narinig doon na sinabi niya siya'y pangit. Tingnan niyo ang iba. Sabihan niyo, kaganda mo ngayon. Diba? Tama niyo ang imig. Wala, hindi pa naman ayos. Hindi pa nga ako nakapag-ayos ang buhok. Tingnan ayos sabihin, amen. Diba? Laging maraming sinasabi. Hindi pa nga ako nakakaligo. Ano pa kaya yung pag naligo? Ano? Anong gagawin mo? Pag narinig mo yung report ng mga espiya, ikaw, saan ka titingin? Will you look at the beautiful promise? Or will you look at the situation at hand? Anong gagawin mo? Mag-i-stay put ka ba? O susugod ka ba? Yun ang tanong Si Caleb, gusto niya talaga maganap ang pangako. Kaya habang naimik yung 11 at yung mga tao'y medyo nag-aalala na, alay sumingit na Sumingit na si Caleb, ay tumahimik kayo diyan. Kaya natin, susugod tayo. Kita nyo, we should have that kind of character. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan maging Caleb ka. Diba? Si Caleb may gustong mangyari. Gusto niyang maganap yung pangako ni Lord. Alam niya, kapag ang mga tao naniwala sa pangit na report, hindi mangyayari yon. Kaya ipinipilit niya yung sarili niya. Sabi niya, hindi, lalaban tayo. Alam mo yun? Alam mo yun? Nung nakita niya yung mga taong takot na, nag-i-inspire siya. Di ba? Mang-i-inspire ako. Kaya ikaw, dapat maging inspiration ka sa marami. Diba? Naalala niyo yung preaching ni Reb Wilson?
Di ba? Maging Bernabe ka. Kailangan maging inspiration ka. Sinasabi niya, maganda doon. Tingnan nyo, hindi kayo nagtataka. 1 out of 12 lang ang nakakita na pwede silang manalo. Pero ang 11, ang tingin nila, tipaklong lang daw sila doon. Doon sa huling verse. Ang sabi sila doon, isang tipaklong lamang. Sabi ko, katindi naman ng mga yun. At ikinumpera ang sarili nila sa tipaklong. Ano po ang nakita ni Caleb na hindi nakita ng 11? Yun po ang aking tanong. Ano po ang nakita ni Caleb na hindi nakita ng 11? Ito po yun. Si Caleb po, pinili po niyang makita na magaganap ang pangako ni Lord. Yung 11, hindi nila yung tiningnan. In your life, if you are feeling down right now, at sa tingin nyo na walang mangyayari, piliin yung tingnan na ang Diyos may sinabi, that I will prosper you, I will make you happy, I will bring joy in your family, I will bring healing in your family, I will bring favor in your family, di ba? I will bring success in you. Yun ang pangako ni Lord eh. Yun ang tingnan mo. Huwag mong tingnan yung nangyayari. Paano ka po ako magiging successful? Itatanggalin na po ako sa trabaho. Huwag mong tingnan yung tatanggalin ka sa trabaho. Ang tingnan mo, yung ikaw ay ipopromote ni Lord. Naalala ko po si Jonalyn eh. Nandito ka ba? Yung po may-ari ng Sweetie. Mga 2 months ago, ang amin pong pinag-uusapan yan, nahingi po siya sa akin ng payo. Ang amin pong pinag-uusapan yan, kung papaano na po namin seseryosohin o paano niya seseryosohin ang negosyo niyang Sweetie. Dahil nagkukwento po siya sa akin at sinasabi niya sa akin, tagilid na daw po siya sa trabaho niya. Kasi yung Nestle daw po na pinagtatrabahuhan niya ay nagbabawas na ng mga empleyado. Kasi parang lilipat na po ng ibang bansa ang kanilang factory. At siya daw po ay siguradong matatanggal dahil siya daw po ay bata pa doon at malamang ang makukuha daw po ay yung mga matatagal na doon. Doon po siya nakatingin. Kami po yung nag-uusap. Sabi ko, Ineng, hanggat nandiyan ka, isipin mo, si Lord ang bahala sa iyo. Diba? Hindi ka pwedeng basta mawawalan ng pinagkakakitaan. Hindi ko sinabing trabaho, hindi ko rin man alam kung saan ay kukunin o hindi. Kahirap ka naman ho, hindi naman po akong amo, hindi naman po ako may-ari ng Nestle. Kaya sabi ko sa kanya, basta si Lord may magandang gagawin. Ang tingnan mo, yung may si Lord may magandang gagawin. Lagay na po ang loob ni Jonalyn na siya ay matatanggal. Lagay na. Pag nag-uusap kami, talagang ready na siya. Alam nyo, last month, mangiyak-ngiyak na lumapit sa akin at nagsabi, hindi daw po siya natanggal. Ang natanggal daw po ay yung kanyang mga kasama. At siya daw po ay na-promote pa. Sabi ko, aba, kakaiba. Ibang klase. Kasi bakit? Kung ang titingnan mo yung perspective ay talagang tagilid eh. Kung titingnan mo kung ano yung nangyayari sa paligid, talagang tagilid. Pero alam nyo, iba ang sabi ni Lord. Ang sabi ni Lord, magtatagumpay ka. Amen? Tingnan nyo, marami po sa mga nakakaapekto ng ating paningin sa tagumpay na ibinibigay ng Diyos sa atin ay galing lamang sa haka-haka o galing lamang sa istorya o sa chismis. Wala pa namang confirm na report o wala naman po talagang confirm na pangyayari na dun sa nangyari dun sa mga espiritu. Wala naman po talagang nakakita sa kanila na o nagsabing mga tao doon na sila talagang tipaklong eh. Wala naman po eh. Tingnan nyo, basahin ko po sa inyo yung verse 33. Kayo po ang magdesisyon kung concrete yung report ng 11. Kayo po ang magdesisyon. Sabi po nung verse 33, at nakita namin doon ang mga Nephilim, ang mga anak ni anak, na mula sa mga Nephilim. At kami, sa aming sariling paningin, anong sabi? Sa kanila daw Sariling paningin. Sa kanilang sariling paningin, ay naging parang mga tipaklong at gayon din kami sa kanilang paningin. Tanungin ko kayo, may sinabi ka doon na may nakausap silang taga doon? Na may nagsabi sa kanila na, kayo, mga tipaklong lang ang tingin namin sa inyo. Meron gahong nagsabing ganun sa kanila? Wala. Yun ay inireport nila according sa kanilang
paningin. Di ka? Sa kanilang sabi lamang, ang problema, natakot ang tao dahil sa kanyang paningin. So, anong nangyayari sa atin? Ganun din. May mga nangyayaring hindi maganda sa atin dahil sa paningin ng ibang tao. Naalala ko po yung African swine flu eh. Diga? Wala po talagang bumili ng baboy. Kahit po wala pang African swine flu dito sa atin, walang nabili ng baboy. Ay takot eh dahil nababalita. Diba? Ito po ang pinakamatindi kong alaala na dahilaan sa balita ay ako ay hindi payagan ng nanay at tatay kong lumabas ng bahay namin. Tanungin niyo po kung ano. Meron pong van na puti na nangunguha ng bata. Talaga po ngayon. Wala. Yung po'y balita lang eh. Wala namang confirm. Ay, namuhay ang tao sa takot eh. Walang makalabas na bata eh. Gustong maglaro eh. Walang makalabas eh. Eh sige ka, may van na puting mangunguha diyan ng bata. Kaya alam nyo, marami sa takot natin, marami sa agam-agam natin, galing lamang sa mga imik na hindi nakakatulong sa atin. Amen? Kaya, yung katabi mo, kausapin mong maigi. Sabihin mo sa kanya, tigilan mo na ang pag-ibig ng pangit sa akin, ha? Lagyan mo ng galit, ha? Hindi ka nakakatulong. Piliin mo na tingnan ang kagandahan ng blessing, hindi yung mga dahilan na maglalayo sa'yo sa blessing. Amen? Amen? Okay. Number 2. So, ang pinag-uusapan po natin, ano ang dapat nating paningin or paano natin dapat titingnan habang nag-iintay tayo ng pagpapala. Ano ang dapat nating tinitingnan habang tayo nag-iintay ng pagpapala? Number 2. Bantayan ang pagpapalang parating. Bantayan ang pagpapalang parating. Pastor, bakit bantayan? Alam niyo po, may mga pagpapalang na hold. Napipigil. Alam niyo, if you're going to read the Bible, there is a story there kung saan ang Diyos nagpadala ng pagpapala, pero pinigilan ng mga demonyo. Yung pagpapala, pinipigilan. And then, kailangan pang ipadala ng Diyos si Archangel Michael para talunin yung mga demonyo at after 21 days, saka nakadating yung pagpapala. So, may mga pumipigil po ng pagpapala natin. Baka hindi nyo alam. Kaya minsan nade-delay yung pagpapala sa inyo kasi napigilan. Okay. Ang pangako po ng Diyos, kaagad po niya yung ipinapadala sa atin. Basta ikaw ay humingi at ikaw ay nanampalataya, ang sabi ng Diyos, nasa iyo na yan. Eh, Pastor, humingi na ako nanampalataya na ako. Eh, bakit wala pa? Lang. Baka may nakapigil. Baka may nakapigil sa inyo. Eh. Wala pong magagawa si Satanas upang agawin ito sa atin. Walang magagawa ang demonyo upang agawin ang pagpapala. Bakit? Eh, hindi naman kanya yun eh. Ang kaya niya lang gawin ay i-delay ito para pag ikaw ay nainip na mangangayaw ka na sa pagpapala. Mawawala na ang iyong faith. Kaya po, ano ang inaatake ni Satanas? Hindi yung pagpapala. Ang inaatake po ni Satanas ay ang iyong pananampalataya. Satan is attacking not the blessing. Hindi niya pwedeng apektuhan yun kasi galing sa Diyos yun. Ang kanyang aapektuhan ay ang paniniwala mo kung dadating ba ang pagpapala o hindi. Ang kawalan ng ating pananampalataya ay dahilan din ng kawalan ng ating pagpapala. Amen? Matthew 21 verse 22. Basahin ko po sa inyo. At anumang bagay na inyong hingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Di ba? Very clear. Ano man daw ang hingin mo sa Diyos, ano man daw yan, bahala ka kung anong gusto mo. Kung gusto mo humingi ng bahay at lupa, wala problema. Ibibigay yan ng Diyos hanggat kaya mong panampalatayanan. Ang problema sa tao, kaya hindi nakakatanggap ng pagpapalang yon, hindi nila kayang panampalatayanan. Doon sila nahihirapan.
Pero pastor, nakakarinig ako ng salita ni Lord. Pero pastor, alam ko namang manampalataya. Diba? Ito nagiging problema. Kahit alam mo manampalataya, dumadating ang pagkakataon ng buhay mo na parang bumababa ang pananampalataya mo. Tanungin niyo ako kung bakit. Kasi, si Satanas, yan ang inaatake. Binabawasan ka ng kakayanan na manampalataya. Nauubos po ang panahon natin. Kasi, nauubos ang panahon natin dahil yung pagpapala natin dapat nandyan na. Nauubos tuloy yung araw, yung oras ng enjoyment ng pagpapala natin kasi wala tayong pananampalataya. Yun ang problema. Pastor, talagang mahina po ako dyan Mahina ako manampalataya. Explain mo nga sa akin, pastor, ng maayos ang pananampalataya. Okay. Alam ko marami pong problema dumadating sa tao. Maaring mga problemang sa tingin natin hindi na kayang masolusyonan at dahil dito, nahihirapan tayong maniwala sa Diyos. I've been talking to people na ngayaw na sila sa Diyos kasi sobrang hirap na ng buhay. Hindi ko alam kung kilala nyo yung mga taong nandito, but there's one of my cell member, nung siya'y bata, siya po ay 2 beses nag-attempt magpakamatay. Kasi, ang tinanong ko siya, anong dahilan, bakit ka magpapakamatay nung time na yon? Ang sabi niya sa akin, sobrang kahirapan. Sa sobrang hirap daw po ng buhay nila noon, siya daw yung magpapakamatay na siya'y bata. Sabi ko, katindi. Yung taong yun, nung bata pa lang siya, nawala na siya ng paniniwala that God can raise him up. Na siya'y kayang buhayin ng Diyos. Pero alam nyo, biyaya ni Lord, buti na lang, buhay pa siya. Amen. At nandito po siya ngayon. Hindi ko na po sasabihin kung sino. Baka manghingi pa kayo ng pera. Amen. Okay. Sa tingin po natin, malimit, wala nang pupuntahan ng buhay natin kundi sa palubog na. Mag-experiment po tayo ngayon. Gusto ko pong i-explain sa inyo kung ano ang faith. Gusto ko i-explain sa inyo ito. Meron po akong ipapakita sa inyong picture ng araw. Araw gayang parang buwan yan Isipin nyo na lang po kung ano man yan, araw o buwan. Tingnan nyo po, malaki po ba siya? Malaki. Malaking bilog. Kayo ka po'y gising pa. Amen, amen. Malaki po talaga. Malaki, di ba? Napakalaki po ng araw. Isipin din nyo, yan ang pangangailangan ng tao. Gayang kalaki. Lagi naman. Yan po ang isang bagay na malaki sa tao, pangangailangan. Hindi na uubos Laging meron. So, malaki. Kung yan po, i-compare natin siya sa problema. So, lagyan mo ng problema yung araw. Yan. Nagka-problema na po siya. Well, let's say, may sakit, nalugi, bisyo, na-depress kasi naghiwalay. Alam mo yan? Problema siya. Kung titingnan mo talaga ang problema, napakalaki ng problema. Tapos, may sinabi po ang Diyos sa Matthew 17:20. Bago natin balikan yung picture. Sabi po doon, sinabi niya sa kanila, dahil maliit ang inyong pananampalataya, sapagkat katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, kung mayroon kayong pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, sasabihin ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon mula rito, at ito'y lilipat, at sa inyo ay walang hindi maaaring mangyari. In short, sinasabi ng Diyos, kung ang problema ay ganyang kalaki, kaya yang solusyonan ng isang napakaliit na butil ng mustasa na pananampalataya. Kahit po anong isip ang aking gawin, ikukumpara ang butil ng mustasa sa laki ng araw, imposible yung lumaki ang mustasa sa araw. Tama ba? Amen? Okay. Ito po yan. Meron po akong binigay sa inyong piso kanina. May binigay ako sa inyong pera. Ano po? So, yung po mga nabigyan, ibig sabihin, medyo maaga po kayong dumating sa church. Opo. Yun pong ibinigay sa kanila yung pera. O, yung pong mga meron pong nakakuhang pera, pakilabas na po nung nakuha yung pera. Ayan. Kaya po, lesson po, aga-agahan nyo po ang punta dito, namimigay po ng pera.
Apo. Yung pong mga nakatanggap ng piso, hindi lang po piso yan, may 1,000 pa po yan, hindi po nila alam, nandyan po yan. Apo. Di ba? Mga maaga, may 1,000 kayo? Naku, wala pala. Okay, piso lang. Okay, hawakan niyo po yung piso. Yan. Ibalik mo yung araw, o kaya yung bilog ng problema. Yan. I-compare po ninyo, alin po ang mas malaki? I-compare nyo lang, pag-size nyo lang. Yung bilog ng problema o yung bilog ng piso? Ha? Alin ang mas malaki? Yung bilog ng problema. Diga? Pero ang sabi ng Diyos, yan daw ganyang kaliit na nilakhan ko na nga ang pananampalataya ninyo. Hindi nga ho yung isang buti ng mustasa. At tayo naman po yung mga matagal ng Kristiyano, kahit papaano naman ho tayo magaling-galing ng kaunti. Ano? Tayo nananampalataya ng kaunti. Kaya piso ang ating gamitin. Huwakan niyo yung piso. Pinagkumpara. Alin ho ang mas malaki? Sagot. Araw o problema. Paano mangyayari na ang pisong iyan na pananampalataya mo ay kayang sumulusyon at kayang maging mas malaki pa sa problemang ito? Sige nga po, inyo pong itapat yung inyong piso sa bilog. Yung pong mga walang piso, abay pausap naman, kumuha naman ho kayo ng piso ninyo. Ay, kayo naman ho eh. Late na nga ho kayong dumating. Wala ba kayong piso? Hindi. Okay, itapat ho ninyo. Yan po. Yan. Dahan-dahan nyo pong ilapit sa inyong mata. Yan. Makikita nyo, at doon dapat po kayo nakatingin sa piso. Huwag kayo sa bilog nakatingin. Sa piso kayo nakatingin. Tingnan nyo po yung piso. Tanong, malaki pa rin po ba yung problema? Ha? Malaki pa? Hindi na. Alin po ang mas nakikita na ninyo? O, di ba? Alam nyo, akala nyo, hindi kayang solusyonan ng Diyos ang problema at napakalaki. Mas malaki po ang pananampalataya nyo sa Diyos. Kaya ang kilos ng Diyos mas malaki kaysa sa problema natin. Amen? Imposibleng hindi susolusyonan ni Lord yan. Wala pong malaking problema. Sabi mo sa katabi mo, wala pala akong problema. Kaya pag kayo na mo problema, iisipin nyo lang po yung piso. Yung pong mga nabigyan ng piso, pakiusap na po, pakibalik-balik. Opo. Ay, hindi. Inyo na po yan. Opo. Paramihin po ninyo. Dalangin ko po sa 1 linggo, 1,000 na yung ibabalik nyo sa akin. Okay. So, ngayon po, madami po tayong pagpapala na hindi napapadeliver sa atin, hindi nakakarating sa atin, kasi sa iba tayo nakatingin. Hindi tayo nakatingin sa pangako ni Lord, hindi tayo nakatingin sa pananampalataya natin. Hindi tuloy natin nababantayan na naaagaw na pala ang pananampalataya natin. Nawawala na pala ito. Kaya hindi mag-take effect ang Matthew 21:22. Di ba? Kaya ngayon, we should be careful sa ating mga gagawin. Pastor, paano ba nababawasan ang pananampalataya ko? Paano ba ito na nawawala? Malimit po, ang nakakabawas ng pananampalataya natin ay yung mga bagay na sinasabi natin at yung mga bagay na naririnig natin. Di ba? So we should be careful on what we speak. At the same time, we should also choose the right conversation that we will listen to. Tingnan niyo po yung mga tao, yung mga pinatawag ni Moses, yung mga tao doon. Natakot po sila kasi ang pinaniwalaan nila ay yung 11 at hindi yung isa. Natakot sila kasi yun ang pinaniwalaan nila eh. Pero kung ang tiningnan nila ay yung report ni Caleb, I'm telling you, at that moment, nakalipat agad sila doon. Nagtagal pa po sila. Naalala ko lang po nung Webes. Makwento ko lang po yan tungkol sa mga pangit na naririnig. The inputs that is coming to your mind or to your ears. Naalala ko po nung Webes, isang umaga, nag-aalmusal po kami sa bahay. May dumating po akong kamag-anak sa amin. Abay, ako'y nagulat. Madalang po yung dumalaw doon bigla na lang dumalaw. Aba, kuya, kumusta? Ba't ka napadalaw?
Sabi ko, ay, ari nga, napadaan din eh. Napadaan din ako din sa gate ninyo. Ako'y pumasok na't makapagpakita rin naman sa inyo. Sabi sa akin. Abay, ayos naman po. Ay, saan kayo yung lakad? Ay, kumusta ka kayo? Sabi kong gayon. Naku, nung kinumusta ko, yari na, naglitan niya na. Ay, ari nga eh. Kahirap-hirap ng buhay, utoy. Ay, naalala kita nung ikay bata pa eh. Ay, kaayos-ayos naman eh. Bagay gayon. Tapos mamaya, ay, nga ho, kumusta ka ho? Sabi sa akin, ay, ari na nga, matanda na nga eh. Hanggang ngayon eh, mahirap pa. Alam mo yun, yung gang naglalabas siya ng kanyang problema, ay, garni na nga nangyayari. Naku naman, garni na. Puro na lang masama nangyayari sa buhay. Naku, walang kakwenta ang ating gobyerno. Ano ga naman nangyayari na? Ay, lahat na eh. Lahat na ho'y pinroblema. Alam niyo yun, yung kaasarap-sarap ng umaga ko, kasaya-saya ng umaga ko, bigla ako makakarinig ng ganon. Biglang, naku, kailangan kong kumambyo. Kailangan maibang usapan. Ay, kuya, ano ga? Maiba kita ng pulong. Abay, kagandang lalaki mo ngayon eh. Alam mo yun, pinupuri-puri kong gayon. Naku, sabi sa akin, paano pag magagandang lalaki na rin katanda-tanda na? Ilang mga panahon na mawawala na din eh. Ko, siya. Malagaya. Alam mo yun, magkaiba kami ng perspective eh. Ayaw na ayaw ko makakarinig na negative eh. Eh, dito na, pinipilit kong ibahin. Aba, kuya, ay alam ko ang hanap buhay nun eh, magbababoy yun. Adi, alam ko may good news kasi kahit pa paano, nai-eradicate na ang ASF ngayon. Nag-iiba-iba na ulit ang takbo ng baboy. Sabi ko, aba kuya, ayos na ulit ngayon ang takbo ng baboy. Kahit pa paano eh, nakaka-recover. Naku, kala ko magiging masaya. Ay, yan na nga baga sinasabi ko. Ay, akala ko nga ayos na. Naku, lugi. Walang man lang akong kinita doon sa baboy ko. Naku naman, ubos ang pira ko. Huwag yun ang gayon. Sabi siya, ano ka naman aking gagawin din eh. Ay siya, ay kuya, ka ganapadaan, ay ano gang iyong lakad? Tingnan niyo ang tao. Ano makaimik laang. Ay wala nang ka-logic minsan na sinasabi. Yung gang normal na sa kanya magsalita ng negative. Alam mo yun? Di ba maraming ganon? Ay ang sabi sa akin, ay ano, di kaya sabi luging-lugi sa baboy. Tinanong ko, kuya, di ka talaga napadaan? Ay kaya ako'y pumunta sa iyo. Eh, ako'y magtatanong, baka may alam kang biik. Ako'y mamimili ng biik at makapag-alaga naman ulit ng baboy. Nasa isip ko, kala ko gay lugi. Bakit ka naman bibili pa ng biik? Alam niyo, may mga taong ganun. Yung normal sa kanila na ang sasabihin ay hindi maganda, ang sasabihin ay negative. Di ba? For sure, marami kayong kamag-anak na gayon. Di ba? Hindi kayo yon, ano? Hindi. Amen. Naku, hindi naimik eh. Napakalaking apekto po o effect nun sa pananampalataya natin. Ay naisip ko nga eh, nung gahapon, bigla po akong tumawag lahat sa aming opisina. Sabi ko, hoy, ayusin niyo ang ating serbisyo ha. Baka tayo walang baboy, magbawas-bawas muna tayo ng pati ako, hoy, naapektuhan nung araw na yon. Baka ako walang magpakatay. Pati ako'y natakot na. Gawa nung nangyari. Kaya kung ako sa inyo, piliin ninyo ang pakikinggan nyo. Pilitin yung i-divert ang usapan kapag negative na. Kung talagang wala, ako lang kuya mag-CCR. Saglit lang. At kayo wag lumabas ng CR hanggat hindi naalis yung sa inyo. Sorry. Walang pupuntahan ng kwento maaapektuhan ka na maaapektuhan. Iwasan po natin ang mga taong ganyan. Or, rather than correcting them at baka masaktan pa sila, piliin mo na lang na palampasin din at palabasin din. Di ba? May mga ganun eh. Kaya tayo, mag-iingat po tayo. Kahit tayo, mag-iingat tayo sa sinasabi natin. Bukod sa protektahan ng pinakikinggan natin, mag-iingat din po tayo sa sinasabi natin. Ang isipin mo, kapag nagsabi ka ng negative, hindi lang dahil nakapag-release ka, naapektuhan mo yung kausap mo, kawawa naman. Isipin mo rin naman yung kapakanan ng katabi mo. Kagaling-galing mo at nakapag-release ka ng problema mo, ayun namang isa na dala. Gayon na nga pala ang nangyayari ngayon sa ating gobyerno. Paano na iyan? Kataas na ng bayarin. Tumaas na naman. Bumaba nga ang gasolina para naman po 40 centavos naman. Ako, yari na ako. Naisip ko, ba't kaya nag-aalala yun sa gasolina, wala naman sasakyan? Okay. Diga, minsan may mga taong ganun eh. Makapag-alala lamang. Kaya dapat, ang iisipin mo, ay, ayoko to.
Kailangan kong alisin to sa isipan ko kasi kailangan kong bantayan ang blessing ko kasi baka maapektuhan ang pananampalataya ko, mawawala ang blessing ko, matagal ang dating ng blessing ko. Ayoko yan. Yan. Dapat ganon. Amen? Practice nga tayo. Tingnan mo yung katabi mo. Magsabi ka sa kanya ng magandang bagay nang hindi sa kanya, na nangyari sa'yo. Okay. Yung nangyari sa'yo, tamot hindi sanay. Ay, alam ka magandang bagay nangyari sa akin. Ay, wala eh. Nag-aabang ako ng tricycle kanina, katagal-tagal, nalate tuloy ako. Hindi tuloy ako nakatanggap ng piso. Okay. Nako, at yung pagad ang naisip eh. Lagi mong babantayan. Okay. Ba, maraming sinasabi, nakakatuwa naman. Amen. Okay. Hay, mag-iingat po tayo. Mag-uundas na po ulit. Nga, uso na naman ang takutan. O, tamo, galing na galing manood ng horror. Pagka, bitin naman kung saan. Bigyan nanood pa. Bibitin din naman. Okay. Huwag ganon. Okay. Alam nyo, okay naman yung mga horror kung hindi ka maaapektuhan yan. Pero kung maaapektuhan yan, wag na. At hindi yan makakatulong. It gives fear in you. Pag ikaw nabigyan ng takot, magbubukas ang spiritual mo, baka mapasok ka pa ng karga, bahala ka. Okay. Diga? Fear. Tsaka, mag-i-input yan sa'yo ng takot eh. Mamaya, mawawala na yung pananampalataya mo kasi takot ka na. Ha? So, wag na. At, pausap na. Wag naman ikaw ang dahilan ng pananakot. Naalala ko yung kwento ng kami mga bata. May ikukwento ko sa inyo mga bata, pakinggan nyo ito. Ito'y kwento nung tayo mga bata pa, kami mga bata pa. Meron isang lola na nag-iwan ng singsing. Alam niyo yun? Hindi niyo alam yun? Yung, wala kundi ikaw. Hindi niyo alam yun? Huwag na natin ikwento at mananakot pa ako sa inyo, maging dahilan pa ako ng pagbaba ng inyong pananampalataya. Hindi niyo alam yun? Sa pamilya lang namin pala yun. Kahit hindi na aking mga tiyo, tinakot ako eh. Kaya bantayan niyo ang blessing niyo. Iwas sa takutan. O kaya naman, talagang wag kayong manakot. Ha? Kung kayo'y pupunta sa sementeryo, wag na yung nananakot pa eh. Alam niyo daw yung mga nananakot? Ito ang totoo. Kaya sila ang nananakot dahil sila ang takot. Okay. Inuunahan lamang para dalawa na silang takot. May kakampi na. Okay, so, tingnan natin, una, yung kaganapan ng pagpapala o kaganapan ng blessing ni Lord o pangako ni Lord. Pangalawa, bantayan natin ang pagdating ng ating pananampalataya o ang pagpapala. Bantayan natin ang ating pagpapalang parating. So, paano natin yung babantayan? Kailangan ang ating pananampalataya laging matibay. So, yung mga bagay na nagpapababa ng pananampalataya natin, iwasan natin. Lastly, ito po ang malimit na dahilan sa mga taong nababa na ang paniniwala na sila'y tatanggap ng kanilang pananampalataya. Top 1 po ito. Number 3. I-check ang sarili, baka naiinip na. Huwag mong tingnan, i-check mo, tingnan mo ang sarili mo. Huwag mong tingnan na hindi dadating. Check mo, tingnan mo na dadating. Okay? Kasi malimit sa atin, kaya lalong nawawala ang pagpapala kasi naiinip. Sabihin mo nga sa iyong katabi, huwag kang mainipin. Yeah. Isaiah 40 verse 33, I think, or 31. 31. But those who are waiting for the Lord will have new strength. They will get wings like eagles. Running, they will be not tired, and walking, they will have no weariness. Yun daw mga nag-iintay sa Panginoon ay magkakaroon ng lakas. So, why not wait? Meron talagang mga pagpapalang hindi pa nadating, hindi pa nakatiming, kaya huwag kang mag-alala. Marami sa pangit na nangyari sa buhay natin, kung ating alalahanin, ay sa mga mabibilis nating desisyon. Tingnan nyo, the failures that happened in our lives came from quick
decisions. Yung mga hindi pinag-isipan kasi nagmamadali. Pag nagmamadali ka, laging maraming maling nangyayari. Sino dito nadapa na dahil nagmadali? O diga, napakaraming nadadapa sa pagmamadali. Problema lagi ang nagmamadali. Amen. Kung katabi mo ang asawa mo, sabihin mo sa kanya, sabi ko na sa iyo eh. Huwag ka masyadong nagmamadali. Yung mga desisyon na hindi napapag-isipan, dahilan yan, minadali. Sino dito nagluto ng manok, may dugo pa sa buto? O diga, minadali. May mga kabataan ngayon, nabalitaan ko, nakadami na ng boyfriend. Sabi ko, bakit nakakadami ng boyfriend ang mga kabataan ngayon? Katindi ka ako. Nalaman ko na. Kasi po ang kanyang guideline para siya magka-boyfriend, humihingi siya ng sign kay Lord. Siya may sign pa. Okay? Sa mga nanliligaw daw sa kanya, ang unang-una na magde-date sa kanya sa Jollibee. Okay? At ang o-orderin para sa kanya ay C1. Okay? Yun ang sasagutin niya. Sabi ko, anong tindi naman na rin batang ari? Hindi pinag-isipan. Okay? Bakit? Pinakamadaling yayain ang tao ay sa Jollibee. Okay? Siguradong dyan ka dadalhin, walang iba. Okay? At ang siguradong o-orderin ay C1. Ay number 1 na eh. Pamimili, C1. Ayos na rin, manok at kanin at saka soft drink. Sigurado naman ka rin nakain na rin. O, di ba? Ay, mapapasagot ka nga. Hindi na pinag-isipan eh. Kaya alam nyo, huwag natin minamadali ang bagay-bagay. Mukhang mataas po ang porsyento ng mga klase ng taong mainipin. Nabalitaan ko po yon. Kasi isa po ako doon. Alam nyo, pasalamat kayo at tayo ay may church na ang oras ay ang eksaktong 2 hours na tatapos. Ngayon, naalala ko nung panahon namin nila Tita Melods kami nung. Yung mga kasamahan ko dito. Yung mga old-timers dyan, taas kamay. Yung mga pag nagsiservice tayo, 8 to 1 p.m. O, kita nyo na? Naiinip ba kayo sa 2 oras? Gusto nyo ibalik namin yon? Katindi namin nun. 8 in the morning, 1 p.m. ang uwi. Sangkatutak na Skyflakes po ang dala ko ng mga panahong ngayon. Ewan ko lang kung maging mainipin pa tayo. Alam niyo, biyaya po ni Lord. Ngayon, nag-adjust na tayo. Because the same meat, yun din gustong malaman ng tao ay nai-deliver naman sa loob ng 2 oras. Amen? Kaya, we are blessed. Amen? Sige nga, palakpakan natin si Lord. Napakarami po nating kakaibang reaksyon kapag tayo'y naiinip. Napakarami. May naghihikab, may paipos-ipos, may mayanay kung saan-saan pupunta. Sa mga mag-asawa, may mga magagandang reaksyon pag naiinip. Okay? Kalimitan ay 2 o 3 reactions yung normal. Ang una, aalis na yung isa. Okay? Alam mo yun? Tayo may lakad. Ay siya, maligo na ikaw. Ano ka naman tagal na rin, 2 oras na, hanggang ngayon ako nag-iintay pa. Ala, iiwanan ko na. Meron ganong reaksyon, naiiwan. Meron naman ang reaksyon, mag-aaway. Ano ka naman tagal mo, nahuli na tayo. Ano ka naman. Okay. Ako po iyon. Tingnan nyo, pag napila ka sa McDo, tingnan nyo, likas talaga sa tao mainipin. Pag napila ka sa McDo at mahaba ang pila, palipat-lipat ka ng pila. Katagal naman ng teller na yun. Kadaming in-order, hindi na ako. Ayun, lumipat. Tumot, palipat-lipat ka. Hindi mo maintindihan kung saan ka. Kasi mainipin tayo. Naalala ko po patapos na po ako, naalala ko po nung pagka-graduate ko ng college. College po. Siyempre, pagka-graduate ko po, alam niyo naman, napagod nung college, tambay muna. Sino mga ganon? Tas kamay dyan, kaway-kaway. Yung mga tapos na ng college, pinagtatrabaho ng magulang, relax lang kayo. Tagal kong nag-aaral eh, pahinga muna. Okay. Tambay muna. Diba? Pero alam nyo,
ito ang problema ko. Napansin na ni Bukal. Napansin na ni Papa na ako'y tambay. Na ako'y 6 na buwan na pala kung walang trabaho. Pagkatapos ng graduation, sabi ng tatay ko, Nak, ano ka nga natapos mo? Computer science po. O ba yung nga yan, Ay, akala ako'y computer sayang. At 6 na buwan ka ng tambay. Kaya po, nung moment na yon, ako po'y natauhan at nahiya sa magulang. Kaya ako po ay nag-apply magtrabaho. Nagpa-interview po ako doon sa Lima, Ibiden, Philippines. O yun, talagang unang interview ko sa trabaho. At huli. Okay. Pag sa aga ko po doon, 7 a.m. ang call time, nandun na po ako before 7 a.m. Exam, hanggang tanghali, kami po yung nag-e-exam. Napakadali naman po ng exam Bilis. Sa computer so madali lang siya, basic. Sabi po sa amin, siya maghintay-hintay po kayo. Tatawagin po kayo para sa interview. So natapos po kami mga 11. Naku, mag-aalas 3 na, hindi pa ako tinatawag sa interview. Kung tagal naman 4-5 oras ako nag-iintay sa interview yan. Ni isa po sa amin, wala pang tinatawag. Ni isa, wala. Pati po ako'y hindi pa. Panay na ang text ko doon sa kaklase kong doon nagtatrabaho. Mare, ano ka naman? Bigyan naman ako hindi pina-interview. Ako'y may lakad pa. Nag-a-apply ha? May lakad pa. Okay. Okay. Kita nyo naman. Kailangan nila ako, hindi ko sila kailangan. Okay. Okay. Hintayin mo lang, sabi sa akin, tatawagin ka din. Nako. Nag-text na po ang pinakamahalagang text sa lahat. Apo. Nag-text po si Heidi, nasaan ka na? May lakad pa tayo. Girlfriend ko na po siya noon. Nako, yari. Nag-text na ako doon sa akin, kumare. Sabi ko, Mare, ako muna uuwi ha. Pakitawag-tawagan nyo na lang ako pagka kailangan na ako diyan. Sa biyaya po ng Panginoon, hanggang ngayon po, wala pa akong trabaho. Kaya po, pag kayong naiinip, kasi wala pong magandang nangyayari ang naiinip, sana po ako'y may trabaho noon, pero alam nyo, biyaya ni Lord, may plano pala si Lord. Kaya po ako hindi natanggap sa trabaho ngayon dahil ako daw po'y gagawing pastor ni Lord. Amen. Amen. At mas masaya po ako ngayon kaysa noon. Tayo po malamang ay ganun din. Habang po tayo nag-iintay ng blessing, pag nainip, Lord, ang aking gusto talaga ay up and down na bahay. Malaki, Lord, 6 na kwarto. Lord, kaya ko yan. Mananampalataya ako dyan. After 3 years, wala pa. Lord, basta may bubong, pwede na. Okay. Ayos na. Ay, nainip Lord, brand new talagang SUV ang gusto ko. Fortuner, Lord. Bagay sa akin yan. Okay. Naku, 1 taon na wala pa. Lord, kahit second hand, maganda pa rin naman ngayon ang mga second hand. Pwede na yun sa akin. Pwede na. Wala pa rin 1 taon na. Lord, Wigo, papatulan ko na. Lord, Wigo, papatulan ko na. Wala pa din. Lord, ano ka naman? Kahit naman motor, kahirap naman ang laging biyahe Okay. Hindi ka? Naiinip Okay. Huwag kayong mainip. Pag may uusapan kayo ni Lord, pag may pangako sa iyo si Lord, intayin mo, dadating yan. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, intayin mo. Sige po. Patapos na po ako. Paalala lang po. Piliin po talaga natin ngayong araw na to o sa buong buhay natin kung saan tayo titingin. Kung may pangyayaring hindi maganda at may isang bagay na ipinangako sa iyo si Lord, saan ka titingin? Where will you look at? I suggest you look at the promise of God. Dahil ang pangako ng Diyos, yan ang magaganap. Sa mundo pong ito, pag ito ang tiningnan mo, ang lining nito laging sa pangit Pag dito ka tumingin sa mundo, laging ang lining nito sa pangit siya. Worship team, please. But you should look not at the world what the world is giving. Huwag mong tingnan ang binibigay ng mundo.
Kasi pag mundo ng mundo ang tiningnan mo, sa palubog yan, walang ibang pupuntahan yan. Kailangan makita mo ang kaganapan ng pangako. Be like Caleb. Maging Caleb ka. Si Caleb gusto ko 11, pangit ang nakita. Si Caleb, iisa naman sila ng tiningnan, pero ganda ng nakita ni Caleb. Lalaban tayo, mananalo tayo. Yan ang pangako ni Lord, dyan tayo. Amen? Tayo po lahat tumayo. We're going to sing to God and we're going to tell God, Lord, we're going to focus on you. Sa iyong pangako kami titingin. At habang kami nag-iintay, Lord, magtsatsaga kami. Relax lang kami kasi alam namin, our faith is enough para i-cover ang problema. Our faith is enough. You are here, moving in our midst. This is a beautiful song. I worship you. Worship God. I worship you. You are here, working in this place. Huwag mo hayaan ang problema magpapatalo o tatalo sa pananampalataya I mo. worship you. Don't let that happen. Yes, you are waymaker. Because God is a miracle waymaker. worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, come on. Yes, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. May pangako ang Diyos sa'yo. He is a promise keeper. Remember God's promise to you. Remember God's promise to you. Healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. Come on, worship God. I worship. He is a promise keeper. You are here, mending every heart. He's gonna mend your heart. I worship you. That's His promise. I worship you. Come on. You are Waymaker. miracle worker, promise Keeper. keeper. Yes. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Say God. That is who you are. Yes, that's who you are, God. That is who you are. 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 That is who you Yes, God, you're working. You never stop working. Kaya wag kang mag-iinip. Never stop. You never Kaya wag kang maiinip. Hindi natigil magtrabaho ang Diyos sa atin. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never Hey! never stop Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are.
miracle worker. You are our promise keeper. Panginoon, simula ngayong araw na to, hindi na kami maiinip, magtsatsaga kaming maghintay kasi alam namin nagtatrabaho ka kahit hindi namin nakikita, Lord. We love you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen and amen.